Sir Pakanan, total nandito ka na rin lang, no? Nung mga presentation ni Governor Dolor, nandito kami, kilala niyo si Governor Dolor? RD? Good afternoon po, Mr. Chair and the distinguished honorable senators of the Senate. Yes po, I confirm I know Governor Dolor. Nakakausap niyo po siya dahil kayo po ang regional director naging provincial director ba kayo or RD na kayo ng Region 4B? I am the regional director po, Your Honor. So Mr. nakakausap niyo po siya? I confirm that nakakausap ko siya as a regional director of the Region 4B Kasi on po my official capacity po. Kasi nung hearing po dito, nag-present po siya, pinakita niya yung mga ghost projects at substandard projects, no? Particularly dyan sa Oriental Mindoro, sa Nauhan, na nabanggit ko kanina, ito ay talagang swampy, talagang siguro mas familiar ka doon na itong area to, talagang matubig, no? Do you confirm na itong area to talagang mababa at matubig? Your Honor, can I confirm with my lawyer before I answer? Yes, Your Honor, I confirm that that particular river is really swampy and the flood is... Kumbaga kahit na anong lagay ng ilang semento ay buhos natin dyan, talagang hindi natin matatanggal ang baha dyan. Mismo alam ko, naalala ko noon, then Secretary of DOJ, si Ombudsman na, nagsabi na swampy town daw yung no, sa investigasyon nila, yung Nauhan. Tama ho ba? Senator JB, excuse me. Matanong ko lang, bakit ba kayo nakatalukbong? Hindi naman kayo testigo. Matanong ko lang, bakit po kailangan naka-hood kayo at saka nakatakip? Yes, Mr. Chairman, because this might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? And a resource person, not a witness. That was the question I was raising kanina, Mr. Chair. Hindi pala tayo nagkaintindihan. Bakit na nakatakip yung mukha ni Ginoong Pakanan? Akala ko naman, si Maria sa si Joy. Your Honor, it's my request po as the good chair stated a while ago for my protection po and security po. Pero nasa kulungan ka na ngayon, you're in detention right now, di ba? Aren't you in detention already? Yes po, Your Honor. Mr. Chairman, I don't see the basis for his request. I do not see it as valid. How can he? Maybe he's protecting himself from shame. Baka nahihiya siya dun sa mga kasamahan niya o kung sino kaya ayaw maipakita yung kanyang Ano mukha. talaga ang dahilan bakit kayo nakatakip? Ako, nakita ko lang isang posibleng dahilan. Baka sa future mga police lineup, makilala kayo. Is that it? Or any other reason? The main reason, Mr. Chair, I am begging the indulgence of all the good senator for my protection since the case is still is already pending before the Sindigan Bayan and there's no judgment over it. So I'll be incriminated by whatever action against me. So, natatakot ka na baka ito, public hearing, meron makakilala sa'yo at magreklamo pa laban sa'yo dahil nakilala ka? Ganun ba yun? No, Your Honor. In fact, Your Honor, andito po ako to honor your subpoena. Yeah, I know that. Opo. Ang tanong namin, hindi yung presence mo, bakit ka tama si Senator Pangilinan, ano? It could set a bad precedent.
baka lahat ng witnesses namin, resource person, nakatalukbong. At hindi namin papayagan, unfair yun. Your Honor, I will comply naman po kung ano po ang sasabihin I think, ninyo. yeah, that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Please continue, Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Gaya na kanina sabi ko, RD, no? RD Pakanan. Nagpunta rito si Governor Bons Dulor, may presentation siya. Pinakita niya yung mga substandard at ghost projects doon sa region, or sa kanyang probinsya. At nagkausap daw kayo dahil yung kanyang ito nireklamo. Ang sabi mo raw kay Governor Dulor ay merong kasing porsyento na napupunta sa taas kaya nagiging ghost project o naging substandard ang ilang proyekto sa sa iyong nasasakupan. Tama ko ba yun? Honor, again, I could confirm my lawyer before answering it. Your Honor, with the guidance of my lawyers, first, hindi po totoo yun. Secondly, Governor Dolor is also a witness against me. So there's a pending case already filed against me. So it will be incriminating on my part. So I respectfully, Your Honor. So yung sinasabi mo, yung indulgence. sinasabi ni Governor Dolor ay hindi totoo. Sinabi mo na una na hindi totoo yung sinabi niya. Your Honor, again, I am invoking my constitutional right, respectfully invoking my constitutional right. So yung sinabi niya na sinabi mo raw na may 25% na napupunta sa taas, 5% para sa parking fee at 12% na iba pang nadadaanan para sa proyekto. So ibig sabihin 42% na ang napupunta sa kickback sa yung region, 48% na lang na ititira sa project mismo. So yan yung kanyang computation na nanggaling daw sa iyo. Sagutin, siguro pwede mo sagutin ito. Nasa sa yan. Pero yan ang kanyang nilahad na nangyayari kaya nagkakaroon ng ghost at mga substandard projects doon po sa Oriental Mindoro. Mr. Chair, again, there's already a pending case before the Sandigan Bayan. I am respectfully invoking my right against self-incrimination. Okay. But anyway, you can continue to refuse, no? Kasi, pero sabi mo nga sub judice na yan, pero gusto ko lang tanungin, dahil ito yung nanggaling po kay Governor Dolor at sinasabing ito po yung alam nyo, no? Lahat ba ng proyekto sa inyong rehiyon ay ganyan, ang hatian, 25% sa proponent, 5% parking fee at 12% para sa iba pang opisyal ng DP? Again, Your Honor, I respectfully invoke my right.